Hello, kumusta kayo dyan? Nandito naman po ang inyong kapatid na si Mr. Jovenal Narcisse. At ang kwento natin ngayong video na ito ay tungkol sa nangyari nung kahapon. Dahil kahapon yung funeral services or burial services ng aking classmate na si General Rudy Ubañana. At doon sa pagtitipon na yun ay nagkita-kita ang mga dati kong classmates na mga class 74 ng Philippine Military Academy. Alam nyo, class 74 ang original class ko, pero nakaroon tayo ng kaunting problema at na-turn back tayo. Yun ang ibig sabihin, na-turn back. Napunta ako sa sumunod na klase at ito yung 1975, PMA class 75, at doon ako nag-graduate. Pero dahil kasama ko silang pumasok na plebo or first year, malapit ang loob ko sa original class ko. Kaya at isa pa, si General Ubañana nung pagkatapos na kami mag-retire, every year kami nagkikita, kaya lalo kaming napalapit sa isa't isa. Kaya nagkaroon ako ng attachment sa kanya at sa kanyang pamilya na sila ay nakatira noon sa Nasugbu. At ayun, nung natapos yung burial services, nagkaroon kami ng tipon-tipon at nagkaroon ng kaunting salo-salo. At nagkaroon kami ng lunch, at habang nagla-lunch kami pananghalian, na-meet ko yung mga siga at saka mga sikat na mga members ng class of 1974. At doon sa pag-uusap namin, merong isa nagtanong sa akin kung meron daw akong trabaho. Anong trabaho mo ngayon? Sabi nga ron, wala akong trabaho. Araw-araw lang akong tumitingin sa Facebook at nag-exercise at naglalakad sa bundok, sabi ko. Ngayon, sabi nung isa, baka gusto mo magtrabaho. Sabihin mo lang at merong vacancy yung kaibigan ko, may ganitong posisyon. Ito yung mga posisyon na angkop sa aking background, na dati ako kasi sa Security and Intelligence Service. Kaya ito naman ay isang trabaho naman na kinakailangan ng expertise ng security at saka intelligence. At ito ay nasa pribadong opisina. Wala po sa gobyerno, pero ito ay nasa pribado. At sabi ng classmate ko sabihin mo kung meron kang kasi meron dalawang posisyon na pwede ka doon. Natulala nga siya, nag-isip nga siya Sabi niya, pwede ka doon na. Sabi nga gano'n. So sabi ko, inalam ko yung kung anong posisyon. Medyo maganda po yung posisyon. Mataas na katungkulan, at isa ay sa bangko, at isa naman ay trabaho sa isang sikat na hotel sa Manila. So alam nyo na yun, ang ibig sabihin, magiging security manager or whatsoever. So pinapasubmit ka agad yung biodata ko. So ngayong araw na ito, nagkaroon ako ng isang activity. Meron ako akong patakbo na ultramarathon na pinamanage ko sa ibang tao, at medyo busy ako the whole day. Actually nga babalik din ako sa rota para titignan ko, at hindi naman ako directly involved dahil meron ng gumagawa, dahil yung mga ruta ko na yan for the past 10 years na kinakandak ko ay ibinigay ko muna sa isang interesado na race director, at paminsan-minsan nagsusupervise na lang ako. So itong araw na ito, pinag-iisipan ko kung itutuloy kong gumawa ng biodata o mag-submit ng biodata, dahil nagkaroon kami ng exchange ng contacting number, pati nga sa Viber, at binigay po sa akin yung email address
para doon ko isasubmit yung aking biodata. Medyo napaisip ako at nag-research ako tungkol sa magiging trabaho ko. Siyempre, nakikita naman lahat yan sa Google, nakikita naman lahat yan kung ano itong sino na nagmamay-ari, anong negosyo na background or nasa likod ng itong mga establishment na ito. Kaya nag-research ako at saka inalam ko rin kung anong mga alituntunin, mga gagawin at saka lahat-lahat ng bagay kasi expert naman tayo dyan, matagal tayo, ilang taon tayo nagtrabaho dyan, halos alam din natin kung anong gagawin natin. Pero iba rin pag nasa gobyerno ka iba rin pag nasa private sector ka. Kasi yung private sector, medyo iba rin ang organization, iba rin yung pakikisamahan mo. Kasi itong mga boss mo, negosyante mga yan, wala naman silang training sa military. At least kung merong training sa military at saka understanding sa military, at least meron kayong magandang communication. So ito yung mga bagay-bagay na kino-consider ko. Kasi sa edad ko ng 72, kinakailangan ko pa bang maging busy? Kailangan ko pa bang biyahe ng biyahe? Kinakailangan ko pa bang mga attend na mga meeting, conference, you meet other people, ganon, you report to your boss. Alam nyo, sanay akong commander Mula nung ako'y naging battalion commander at saka naging ISU commander, iba na kasi ang pananaw ko sa organization. Pag ikaw ang commander kasi, kung ano yun naiisip mo na gawin, pwede mong ipagawa. Ay wala kasing nasa itaas mo. Meron ka namang nasa itaas pero i-inform mo lang yung commander mo nasa itaas mo. At kung meron kang gustong gawin, kinakailangan i-inform mo rin sa commander mo. At kadalasan, yung mga ginagawa ko ay magagandang konsepto at ito ay bago sa Philippine Army noon. At maayos naman ang aking pagpapalakad ng aking mga units at saka command. Kaya nga ni-appreciate ng aking commander. Pero siyempre sa pribadong sektor, iba naman kasi yung magiging boss mo. At siyempre alamin mo rin yung background, alamin mo rin yung mga personality. Pero kung sa military kasi halos alam mo kung saan kayong nanggaling, alam mo ang ugali, alam mo kung ano yung strength and weaknesses ng mga kasama mo at kahalubilo mo. At least alam mo mag-adjust. Pero bagong pag-a-adjust na naman yan kung pupunta ka sa private sector. Kung nasa government sector, madali lang yan kasi sanay naman tayo sa government na pagpapalakad. Kaya alam ko yan. Pero sa private sector, medyo maninibago tayo dyan. Talagang kayo, marino tayo dyan. At trabaho talaga. At walang sinasabing 8 to 5 na trabaho dyan. Kinakailangan on-call ka palagi. Kasi alam ko marami akong kilala na naging retired na general na nagtrabaho din as security managers. At palagi pag namimit ko sila, hindi sila nakafocus sa conversation, palagi nasa cellphone, palagi may tawag sa mga subordinates at saka So nakikita ko na yung magiging trabaho ko at it will be very stressful. Sabi ko nga naman dito sa aking YouTube channel na ito, nandito ako para mag-relax at ikwento ko sa inyo kung ano-ano yung mga nangyayari sa akin araw-araw. Kaya ito, kahapon, yun na nga, may nag-offer sa akin ng trabaho. Kasi siyempre, gusto rin nilang dapat ilagay doon, kakilala nila para hindi naman sila mapahiya sa kanilang mga kaibigan na
pinagsisilbihan, or siyempre yung may-ari ng kumpanya dapat yun ang taong pinagsisilbihan nila. So nire-recommend ako. Siyempre alam nila yung background ko, kaya tuwan-tuwa sila at willing ako na gusto akong magtrabaho. Pero medyo nahimasmasan ako pagkatapos gumising kaninang umaga at habang nagdadrive ako pa uwi, medyo pinag-iisipan ko yung ganyang mga moves or ganyang change of career. Dati akong relaxing, ngayon mapupuno tayo ng stress, no? So nag-iisip pa rin ako at hindi pa nga ako gumagawa ng biodata. At alam ko, palagay ko, sinabi na sa kanilang mga boss yung pangalan ko, kaya alam ko rin na merong nagbabackground investigation na sa akin. Palagay ko, tinitingnan nila yung YouTube channel na ito, tinitingnan nila yung aking social media accounts. So, more or less, inaalam kung ano yung background ko. Pero ako pa rin ang huling mag-decide kung gusto ko o hindi. Kaya itong mga susunod na araw, pinag-iisipin ko talaga ng malalim at talagang thoroughly ang aking ginagawang brainstorming na sinasabi. Kasi itong taon na ito, naka-schedule na lahat yung activities ko So sa June, magbibiyaya ako sa ibang bansa. Pupunta ako sa Amerika. And then, baka sa August, may biyahe na naman ako. Puro pasyal lang po itong ginagawa ko. And then, September, punta na naman akong Japan. Tapos sa December, plano kong mamasyal ulit sa Vietnam. Kaya yun na lang ang ginagawa ko. At siyempre, ginagamit ko ang aking pensyon para tayo ay masaya. Pero kung iisipin nyo na magtrabaho ako para masave ko yung pensyon ko at saka yung sweldo ko sa bagong trabaho ko, baka yung sweldo ko sa bagong trabaho ko hindi pa kakasya doon sa gasolina ng kotse ko, yung mga pamasahe ko, o mga incidental expenses and so on. So kino-consider ko lahat ng mga yan. So kung meron kayong advice o suggestion tungkol sa aking kalagayan ngayon, pwede kayong sumulat sa comment section. Sabihin nyo sa akin na in favor kayo o hindi para magkaroon tayo ng discussion. So yun lang muna ang aking kwento ngayong araw na ito. Itong bagong offer o bagong alok sa akin para magtrabaho. Pero siyempre wala pa akong approval, kaya pinag-iisipan ko pa kung ako ay sasabak sa ganitong trabaho. So, salamat po sa inyong panunood sa YouTube channel na ito. At siyempre, pag hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe kayo at yung notification bell dyan, i-click nyo para malaman ninyo yung aking bagong YouTube content sa YouTube channel na ito. Salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Bye!